I-defer muna natin yung gimbal effect, ano? Dahil gusto ko lang itong talakayin itong kwan na ito. Dahil may isang nagkwan sa akin na nag-message sa akin na yung kaibigan daw niya ay magwi-withdraw. I-withdraw na niya lahat yung pera niya. Medyo malaki-laki. Kaya lang, ang problema ng bangko, hindi naman binanggit ko anong bangko, ay mag-antay muna daw sila ng mga 9 months. Abay, para naman nagbuntis na kwan. Antay muna ng 9 months bago kwan. At aantayin daw nila yung manggagaling sa kasino. Bakit? Nasaan yung pera? Yan ang unang katanungan dyan. Nasaan yung pera? Na idiniposito. Pera mo nang mahirapan ka pa. Kaya yun ang nagiging problema nila ngayon. Ngayon, marami na nagsarang bangko. Noong ko pa sinasabi yan kasi magsasara, kaya withdraw na ninyo yung pera nyo. Wala nang naniniwala. Di, sige lang. Ano ba sa akin yan? Ngayon, ito ang pinakamalaga. Ang UBS ay nasa alanganin na. Malamang magsara na rin. Ngayon, nasaan yung mga ginto? Kung talagang na sinasabi ng mga vlogger ni na Marcos, mga Marcos na yan, nasaan yung ginto? Sa UBS. Kaya nga sinasabi ko noon, walang ginto sa UBS. Pinagluloko lang tayo upang wag mahalata yung mga treasury bond na napunta dito na inisyo ng Federal Reserve Bank. Gusto nilang walain, kaya gusto nilang isara ang mga bangko. Federal Reserve Bank, di sasara niya. Pero ang totoo niya, walang ginto doon sa UBS. Kailangan kasi magsalita ka ng yung may benefit of doubt para palitawin mo kung sino yung mga kalaban. Lumitaw naman sila. Natatawa na lang ako dito sa mga ito. Kung may ginto yan, pwede lang nilang ipahiram sa mga kwanyan, sa mga bansang mahihirap. O di kaya lalo na yung Group of 5, yung Amerika, within 1 week lang 46 na bangko lang ang mahigit na 40 na bangko nagsara. Sa loob lang 1 linggo pati yung malalaking bangko nagsasara na. Kasi dyan, meron silang ipinapasok na pera dyan, yung Federal Reserve Bank. Ngayon, yung sinabi ko na hindi ko pinagamit yung mga ginto, talagang wala. Kasi kailangan hiluin mo sila paniwalain mo sila na gano'n, na meron talaga para magsabing lang. Pero talagang walang ginto sa UBS. Pagkatapos sasabihin nitong mga vlogger na ito, sa mga 170 central bank ng nandun daw nakalaga kang ginto. Napaka siraulo yung mga vlogger na yun, walang alam puro pandiligaw yan At kailangan makipaglaro ka rin sa kanila para mahuli mo yung nila, yung laro nila. Ngayon,
Paano yan ngayon? Pero ang nakadeposit doon ay yung 150. Oh. Pagkatapos, kung dinagdagan man ni Marcos, dahil doon sa mga good volume certificate, maaaring nadagdagan. Oh. 550 katulad nung kan. Yan ang pinaglalawayan ni Trump. Yan din ang pinaglalawayan ni Princess Elizabeth Kanong. Kasi doon lang nila linagak yung mga pera na yon. 7 nga yan eh. Ngayon, yung isa, babae. Pluto, Venus, Mars, Earth, Uranus, Neptune, Saturn, Jupiter, Pluto. Siyam. Isa babae. Yun ang Rodriguez account na sinasabi nila. Kaya Mother Gold Volume Certificate. Pero ang pagkaalam ko niyan eh, si Pare Pedring at saka si Pare Pedring ang kwan dyan eh. Mayroon siyang malaki dyan eh. Malaman yun ang Saturn. Yun ang kwan niya eh. O Jupiter eh. Ngayon, paano gagawin na ninyo ngayon kung walang ginto doon? Saan nakabatay? Bakit ginawa nilang petrodollar? Ginawa nilang petrodollar o pamalihim yung mga treasury bond na nandito. Kasi doon lang sa 10 box, may 10, sa isang bawat box, may 10 kwarto. May kanya-kanyang padlock number din yan. Katulad ng mother box, may padlock number yan. At nandoon din, nakasama yung mga klitsi na ginamit sa pag-iimprenta. Ngayon, doon sa 10 box na kung naman yung lalagyan, parang Dora box yan eh. Sa bawat kwarto naman, ay mayroon din 10. Mga ganyan yata yung ganon. Pagkatapos mga ganyang kanipis, nababalutan ng tanso yun. Yun. Ang laman nun, 100. At yan, ang ginamit ng kanyan, ginamit ni Ayala, ay pamilya Ayala. Yung gold edition. At ang halaga ng isang gold edition ay $1 billion. At kung silver edition, $1 million. Yan ang ginamit ng BPI. Kaya naitatag yung BPI. Nung malaman niya yan, pinalitan ni Marcos yung dating Central Bank of the Philippines at ginawa niyang PNB para mas pa sa kanya. Ngayon, anong ginawa ni Marcos? Ikinuha niya ngayon yan. Kung magkano halaga ng ginto noon, ikinuha niya. Pinahiram niya ng tigdo 12,000. Yung kung magkano halaga ng 12,000 toneladang ginto, yun ang ikinuha niya through treasury bond. Kaya, si Marcos ang gumawa ng kalukuhan na yan. Kaya nagkawindang-windang ang mundo. Sinasabi lang niya may ginto, pero walang ginto. Mga treasury bond lahat yan. At yan, nakabatay doon sa dinala ng Hapon, doon sa Germany. At nung sinabi naman ng Amerika noon, na 1933, kinuha na nila ang ginto. Walang kinuhang ginto. Hinahanap nila yan. Kaya nung matapos ang gera, nahati nga yan eh. Sa East Germany, Russia. Sa West Germany, Amerika.
para maiwasan ang Cold War. Maiwasan ang tuloy-tuloy na paggera dahil nga dyan sa ginto na yan. Ngayon, bakit sinabi ng Panginoon, wawaray-warayan ko ang mga pintuan tanso at puputol-putulin ko ang mga halang na bakal. Yung pintuan tanso wala na yun. Yung mga halang na bakal nandoon pa yun. Doon nakalagak ngayon yung mga kwan na yan, mga treasury bank na kwan yan, may mga angkat pa. Kaya nga, yung ang sinasabi ko, yung kwan na yan, yung ang sinabi ko tungkol doon sa kaibigan ko na dinala siya doon, pumasok sila, nakita niya 2 barko na binabantay na nakalutang, sa tubig, na saradong kanyan, tunnel, pinaputok nila, nasaraduhan, 2 barko nandoon, at ang pinakabantay nila doon, yung isdang lapu-lapu, yung baboy kung tawagin. Malaki na daw yun, sabi niya sa akin. At sana matatagpuan yun. Yan, problema na ninyo yan. Ako alam ko yun, dahil yan binabantayan ng white spiritual boy. May matanda doon na nagbabantay. At doon din kinuha, nung kakilala ko, yung mga dollar, yung mga treasury bond na yan. Kaya walang ginto na ikinuan para mailigaw din, nakikutsa ba ang Amerika sa kanya. Ginawa nilang petrodollar. Pero walang petrodollar. Ginagamit nila yan. Pero si Marcos, hindi din niya alam kung nasaan na yung mga treasury bond na yan. Pero ang record yan, nandoon sa PNB Naga. Yan ang kung ngayon yan. Dahil yan, pagod na rin yung matanda doon na nagbabantay eh. May nagsara. Kaya makikita ninyo yung kanyan eh. Nasa Biblia lahat yan. Naniwala kayo sa Biblia. Di paniniwalaan yung sinabi ko na nasa Biblia din yan kung sino nagsara at kung sino nagbantay. Nandun sa aklat ng hukom yan. Nasa hukom 3 at saka hukom 4. Kaya nga sinabi, yung huli, aod. Kung aod, paikutin mo yung di. Di. Ganyan, di. Paikutin mo ng 180 degrees, magiging letter P. At tapos, yung lugar ng D, ilagay mo doon sa pagitan ng A at saka O, apo. Malalabas na apo. Kaya nga alpha, P, omega. The Philippines, yung P. Pero hindi si Marcos yan. Dahil si Marcos, kaya nga nagpupunta yan sa Babaylan, doon sa Sacrifice Valley, para magtanong kung paano mapapasa kanya yung mga kayamanan na yan. Yan nakalaan talaga sa mahirap, hindi kay Marcos. Kung talagang kay Marcos yan, nakuha na nila yan. Tignan mo kung saan-saan umaapo yung anak niya. Kaya sabi ko, ang ginto nandito. Nandito ng ginto. Wala doon. Wala sa Germany. Yung mga kwan na yan, dahil yan ay hindi pag-aari ni Marcos, yung mga treasury bond na yan, kundi pag-aari ng mga mahihirap yan, yan nilaan ng Panginoon natin para sa mga mahihirap, para makatikim naman sila ng konting kaginhawaan. Kaya ngayon, natataranta na sila. Ngayon,
Kung, kung babagsak yung UBS na yan, bakit hindi niya galawin yung ginto? Kung talagang may ginto. Walang ginto din sa World Bank. Ang World Bank ngayon, nagre-receive lang ng pera mula sa mula doon sa mga developing na bansa. At may share din yan ang HSBC. Dadalhin yung iba doon sa HSBC, dadalhin sa One Malaysian Development Bank. Ito naman ang kwan nila, gusto nilang gatasan. Kaya nga nagpunta noon sa Indonesia yan, noong binalak nila yan pumunta sa Malaysia, binara ko yan. Kaya sa Indonesia pumunta, magkalapit lang yan. Tapos nagpunta din sa Singapore, dating sakop ng Singapore, dating sakop ng Malaysia ang Singapore. Kaya dyan nagpapatunay na walang ginto dyan. Kundi ang ginamit ni Marcos, yung mga treasury bond. At dahil yan, may mga kwan yan, may mga backup gold dyan. Kaya nga nagkapag-imprenta ng mga treasury bond ang Federal Reserve Bank. Ngayon, anong gagawin ng Amerika? Nagbabagsakan na. Kaya pinagbabagsakan nila yung mga bangko na yan. Dahil nalulugi nga, totoo nalulugi. Dahil sa taas ng interest rate, hindi sila makapagpahiram. Kailangan kasi itaas nila interest rate . Kung itataas yung interest rate, yung mga mag-i-import, ay hindi kukuha niya. Papalag sila dahil mataas ang interest rate, babayaran mo . Kaya hindi sila makapag-import. Ngayon, kung hindi sila makapag-import, magtsatsaga sila doon sa kung ano man lang nandoon na lang. Bababa ang inflation. Dahil hindi magagastos . Hindi lalaki ng utang. Pero ang Amerika, todo lang ng kwan. Kaya ngayon ang sinasabi ko, pag-aari ng Pilipinas lahat yan. Napabalita na kanina, bukas, magde-decide ng mga bangko kung talagang mag-shutdown na. Kung mag-shutdown yan, ano pa? Kaya yung kwan na yan mapipilitan sila, nalalapit. Kasi yung ang sinasabi ko, yung master account holder, nandoon sa last will testament ni Marcos yan. Hindi yung sultanate. Anong malay ng sultanate? Gunggong yun, tanga-tanga yun. Yung pinagmamalaki ni Lidimen? Ano pakialam ng sultanate ng Sulu dito? Yung Mindanao ba, bahay ng Diyos? Bagamat nasasakupan ng bagong Jerusalem, ang bahay ng Diyos ay hindi kasali ang Mindanao, hindi kasali ang Bisaya. Ito lang Luzon. At nandito lahat ang patotoo. Natatawa na lang ako dito sa mga mga kupal na ito . Ang gagaling nilang magkwan. Di pasalita-salita pa ng Latin, hindi na. Kwan daw yung anima sola, hindi naman niya alam kung ano talaga ang anima sola. Saan nakabata yung anima sola? Paano naging anima sola? Animal nga . Animal. Sola. Alisin mo yung O. Alisin mo yung A. Animal. Natatawa na lang ako itong mga kwan na ito. Yan ang dahilan. Halos lahat ng bansa. Hindi ko naman nakalain na kwan yan . Ganun na mangyayari. Kaya dito, balak na naman, yung 100 pesos gagawing coin. Hindi kaya kasi laki ata ng
gulong ng motor yun o gulong ng tinuturak na kuan ng magsusorbetes. Kung gagawin mong coin yan, nangangahulugan, bagsak na rin. Bagsak na ang kuan dito. Malapit na tayo mag-recession. Pag bumagsak yan, ano pa? Di ganun na lang. Kaya sinabi ko, mapipilitan silang lumapit. Pero ang sulat ko sa United Nations, di kayo pinos ko. Ayaw ko makikialam ang gobyerno dito. Hindi pag-aari ng gobyerno ng Pilipinas ito. Hindi pag-aari ng kuan. Ang gusto ni Lady Min, makiusap ako, magkuan ako kay Marcos. Anong pakialam ko sa magnanakaw na yan? Bakit Lady Min, wala ka na ba manakaw? Ikaw, suta din doon sa mo. Pakialam ko sa inyo. Matapos yung panay ng kuan ni Prinsipe, kuno. Kung talaga totoo siya, bakit hindi niya kayang ilantad ang mukha niya? Hindi ba Anton? Na Israel, bakit hindi niya kayang ilantad yung mukha niya? Di hawsyaw din siya. Kaya na, ang dami niyong kalukuhan. Ngayon, yun na lang ang kuwan ko. Dahil yan, nasa akin na yung susi. Dahil ang sabi niya, ibibigay ko ang mga nakatagong kayamanan at mga kayamanan na nasa kadiliman. Ano yun nasa kadiliman? Yun nasa ilalim ng lupa. Yung deuterium. Dahil nakalabas Yan ang hindi ninyo alam kung ano yan. Kaya tigil-tigilan na ninyo ako. Kalyente, yung isang kung sino yung babae na yun. Tot nyo, wala kayong alam, mga bubo kayo. Anong malay nyo sa proseso? Nagyayabang lang kayo. Kuwari, hindi nyo kakampi si Marcos. Naku, para sabihin na makikampi ako sa magnanakaw, hindi ko sentido ng kataas-taasan. Sabihin ko sa inyong totoo. Para makinabangan nila yan. Pinakinabangan na nila noon, ang gusto ninyo, makinabang na naman sila. Kaya yan ang sinasabi ko na pwede natin gamitin yon. Pero may mga gintong nakalagak. Malaki ang kantidad ng gintong nakalagak. Sabihin ninyo may mga ginto sa mga kwan. Walang ginto. Kinuha lahat ng Panginoon yan. Hindi naman kwan yan Hindi naman pag-aari ng kwan. Yung sasabihin ng kwan, Saudi. Saudi gold. Chinese gold. May nakikita sila. Sa Indonesia, malaki din ang kwan ng ginto dyan. Bakit ngayon hindi na ninyo makita? Sa Australia, nasaan ang mga ginto nyo? Sinasabi ko sa inyo, iba ang kwan ng Panginoon natin. Dahil yan, sinasabi ko pa, lilitaw na siya, malapit na siyang lumitaw. Kaya siguro, kailangan lang mabuksan ng deuterium. Pinababayaan ko lang naman sila. Butas sila ng butas, butas. Sabi nila, hindi makuha sa tubig dahil nakakandang baluktot. Alam nila yan. Dahil sa lakas ng pressure, kukunin daw sa lupa. Sa Mali. Doon sa Amerika, puro mga butas-butas na sila. Ang dami na nilang binubutas. Bakit hindi pa rin nila makuha? Sinabi ko may susi yan. May nagbabantay dyan. Kung hindi mo kilala yung magbabantay,
hindi bibigay sa iyo. Ganun kahiwaga yan eh. Oh. Magkababalaghan yan, mga kayamanan na yan. Kaya nga sabi ko, hindi po si Teodor ang kataas-taasan para ipagkaloob sa inyong magnanakaw yan. Gusto ninyo, Marcos na naman. Oh. Kaya nga yung sinabi ko yung 7-7 eh. Oh. Nagkamali siya doon. Inurong niya. Eh, hindi na niya alam ang gagawin niya. Kala niya tuwan-tuwan, nakaurong ng 7-7. Oh. Eh pagkabante, paano yun? Kakabanti ka ng 3. Kumbaga sa kwan, tsa-tsa yan eh. Oh. Atos ang isa. Atos ang 2, abanti ng isa. Oh, 8-8-8. Ngayon, kailangan umabanti pa na uli ng 2. Eh, napunta sa 29. Oh, paano mo di-divide ng by 3 ang 29? Kaya sabi ko, napaka-kwanyan sa limuot yung mga ganyan. Huwag kayong magyabang-yabang dahil wala kayong alam. Pinababayaan ko lang kayo eh. Oh, hihiyain ko kayo ngayon. Dahil yung sinusulat ko na kwan. Yung pangalan ko. Sandali lang. May pinaliliwanag ko ito. At lahat ng religion masasagasaan dito eh. Talagang makukuha sila. Yung gimbal effect. Talagang lahat yan ipapaliwanag ko na lahat kung paano na-design ng tao. Oh. Kasi yung ikatlong tipan, yan lang yung kinupang ko lang naman eh. Patutuhanan ko. Marami pa kayong hindi alam kaya ang sinasabi ko. Pag na-iayos ko yan, kasi mahaba-haba pa eh. May part 1, part 2, part 3 pa lang ako eh. Oh. Nasa part 3 pa lang yung ginagawa ko eh. Part 4. Baka sakali may ayos ko, pero baka abutin pa ng part 5 yan eh. Dahil yung napakahalaga niyan. Talagang wala kayong makupan dyan. Sinasabi ko, wala kayong kaalam-alam sa mga hiwaga. Eh, hindi ko naman pinagmamalaki sa laki ng hirap na ito. Nagtitiis ako. Nasa taas ka, babagsak ka. Pero hindi ko sinisi ang Diyos. Ngayon, ano pang mangyayari sa Pilipinas? Utot nyo. Masabihin nyo, lahat gusto mabiyayaan. Kailangan magkaisa. Anong pagkakaisan sinasabi mo? Oh, sige nga, paliwanag mo. Eh, pinag-iwalay na yung kambing. Yung kambing, sila magkaisa. Yung tupa, sila magkaisa. Eh, kung paghahaluin mo uli, abay, ginulong mo na naman ang mundo. Kaya sinasabi ko, walang ginto. Si Marcos ang nagplano niyan. Pinagbibigyan niya kung magkano halaga ng 12,000 dinalang ginto. Yan ang pinakwan niya. Mga treasury note yan. Pero hindi niya binigay.
Kundi kung magkano kinenta, binigyan lang niya na authority para magamit. Mm. Tuwan-tuwa naman itong mga Amerikano. Siyempre, hindi na sila magkukuhan. Imprenta na lang na imprenta. Yung group of 5 na yan. At ang nakinabang naman dyan, itong one ng mga ito, group of 20. Yung Global North, kung tawagin nila, yung mga NATO. Pero kasama dyan ang kwan. Kaya nga dumami ang kwan eh. Dumami ang group of 20 eh. Mantakit mo na kasama ng ang Indonesia, pati Singapore. Pinakikinabangan nila ang kayamanan ng mga mahirap dito. Pero ang kwan, naghihirap. Upo pa lang yan, nagyabang na kagad eh. Abay, nagkakantahan na yung mga senador, mga senatong doon. Yung mga grupo ng mga kabal, yung mga tao ni mga Marcos, yung mga dami niya. Kantahan na sila, tuwan-tuwa na sila. Kala na nila, makukuha na nilang kayamanan dito. Ngayon, anong labas nyo? Nga. Kaya nga, tumigil-tigil na kayo. Pero kung ayaw kami tumigil, bahala lang kayo. Ano ba ito? Hanap na ito. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Bahala kayo. Gawin ninyo kung anong gusto nyo. Gagawin ko din kung anong gusto ko. Pero yung kwan, tinutuloy na naman yung kwan. Itong putang inan to, gatsalyan na ito. Isa pa itong putang inan to eh. Plastic King. Kukulong kita, putang ina ka. Pagpipilitan ninyo payamanin na naman ang China. Yung tunay na may-ari, namamalimos, bibigyan ng ayuda. Nako. Kayong kakawawain ko balang araw, mga putang ina yung mga politiko kayo. Kayong manghihingi ng ayuda ngayon. Pero kayong mga politiko, pag napatunayan kayong nagnakaw, sabi ko nga, maski na 5 sentimos lang, kulong kayo. Maski na kaya niyong bayaran, hindi. Walang bayad, walang re-reglo. Doon kayo sa Puga Island. Para hindi kayong madalaw ng mga kaanak nyo. Kagawa ng kulungan doon. Ayan si Marcos na yan, padala na lang yan sa Guantanamo. Total, maski na yung Duterte na yan. Mga walang silbi, yung Bungo na yan. O di kaya kay Duterte, pasakay mo doon sa jet ski na pinagsasabi niya, at itali mo siya doon. Kunin mo sa West Philippine Sea. Si Bungo naman, yung maliit na bangka. Ano mga ito? Sige lang kayo. Tignan ko lang ang galing nyo. Napakalaking kababuyan yung ginagawa nyo. Kababayan nyo, kababayan nyo mahirap. Silang may-ari. Gusto nyo, mamalimos sa inyo. Mga putang yan. Hiyodi puta kayong lahat ng mga politiko. Mga mahalikang general. Putang yan. Lahat na lang dito, puro mga korap. Hanggang sa Supreme Court. Ay, puta. Ang tatanda na itong mga putang yan to, malapit na sa hukay. Kung pa rin. Gahaman pa rin sa pera. Hindi ba? Si Bersamin, naging abogado yan ng kapatid ko. Ano ngayon ang kanyo? Puro kayo mga magnanakaw. Basta politiko magnanakaw. Sabihin na hindi totoo yan. Lalo na dyan sa kwan na yan. Kongreso na yan. Kaya kanya-kanya na sa kayong nakawang. Sige.